pinagbabawal. Pero kung ang pagdarasal natin, bagamat ito ay mahaba, at ang ating iniisip ay kausap natin ng Diyos, tayo'y nakikipag-usap sa Diyos, ikaw at ang Diyos. Taimtim sa iyong puso. Ito'y alam ng Diyos. Ito rin naman kung minsan ang ginagamit ng mga kapatid natin na tamad ng magsimba. Hindi na raw dapat magsimba. Doon ka na lang pumasok sa kwarto mo, pwede ka rin makipag-usap sa Diyos. Katulad ng turo niya. Ito nga ba ang layunin? Hindi. Kasi may utos siya eh. Sa 10 utos, magsimba ka sa araw ng linggo at ng pistang Panginoon. Alin ba ang susundin mo? Itong mga bagay na ito ay dapat bigyan natin ng pansin. Huwag natin bigyan ng katwiran ng ating katamaran upang masunod lamang natin at mapula o mapula yung mga kapatid natin na nagsisimba. May oras na makipag-usap ka sa Diyos na kayong dalawa lang. At kapag tayo nakikipag-usap sa Diyos, pakinggan din natin siya. Huwag lamang tayo. At ang ikalawa, ay may tungkulin tayo sa ating kapwa. At yun ang tungkulin natin na magsimba sa araw ng linggo na inuutos ng Diyos. Upang ang lahat ng sambahayan ng Diyos ay magkaisa at magkaisa ng panalangin sa kanyang pangalan. Maraming pagkakataon ang ibinigay sa atin ng Diyos upang maisagawa natin ito. Pero binigyan ba natin ng pansin sa ating buhay? Kung minsan gumagawa tayo ng paraan at gumagawa tayo ng katwiran upang ang ginagawa natin ay ma-justify natin, huwag po natin gagawin yan. Sundin natin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung sarili nating kagustuhan ang siya natin isasagawa. At ang higit sa lahat, magkapatawaran tayo upang tayo ay patawarin ng Diyos. Anuman ang pagsusumikap natin, anuman ang pagdaing natin sa Diyos, anuman ang pagsisimba natin, anuman ang pagdarasal natin, kung may nagkasala sa atin at hindi natin siya pinatawad, kailanman ay hindi magkakaroon ng bisa sa paningin ng Diyos ang ating mga ginagawa. Sabi nga niya, patawarin mo ang nagkasala sa iyo upang patawarin ka ng inyong amang nasa langit. Yun. Nakuha ho natin yung turo tungkol sa panalangin. Gayon ho tayo mananalangin, mga giliw namin taga-pakinig. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung bago ka pala manalangin, kung meron kang mga kasamaan ng loob, iyon munang patawarin sila para maging epektibo yung iyong panalangin. Kasi kung hindi pala walang saysay yung panalangin. Ayon, patawarin mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. At yung kalooban na dito na nasa sa langit, ano ba ang nasa langit? Puro kabutihan ng Diyos na iniaaral sa atin. Yun ho ang inihiling sa atin ng Diyos.